At magandang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Lord. At tayo po muli ay may pagkakataon upang magkatipon-tipon. Amen. So later po tayo mag-sharing and mag-testimony after the word, no. So ngayon po, simulan po natin ang salita ng Panginoon, no. So, no, lahat po tayo ay nakakaranas ng laban sa loob ng ating puso at isip araw-araw, tama po ba? So minsan gusto nating sumunod kay Lord, pero may humihila din sa atin na gawin ang mga kasalanan, no. Ito yung tinatawag ng Bible na flesh, no? Ang makasalanang kalikasan ng tao. Sa kabilang banda po, kapag tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, we have the Holy Spirit, no? Dwells in us, no? Nananahan na po sa atin si Holy Spirit. Siya po nagbibigay sa atin ng lakas para mamuhay tayo ng banal at maging masunurin tayo sa kalooban ng Panginoon. No? Kaya nga po, minsan nalilito tayo mag-decide, no? Bakit gusto kong magbasa ng Bible pero mas pinipili kong mag-cellphone, no? So bakit gusto kong mag-pray pero inaantok naman ako? So bakit gusto kong maging mabait pero nagagalit ako, no? So kasi nga po may labanan, no? Between flesh and the spirit, no? At ngayong araw po nito, ngayong gabing ito, pag-aralan po natin kung paano natin mapapanalo ang labanan ng spirito at ng laman, no? No, sa pamamagitan ng ating paglakad ayon sa banal na spirito. Amen. So excited na po ba tayo? So ngayon po ay pag-uusapan natin ang flesh versus spirit, no? So bago po 'yan, basahin ko po ang Galatians chapter 5:16 to 17, and I want to share it with you para sabay-sabay nating mabasa. Wait lang po. Alright, so let's open the Bible po. Wait lang share ko po yung Bible. Okay, so nakikita niyo po ba? Okay, so kung nakikita niyo po, amen po kayo. So hopefully nakikita niyo. Nakikita niyo ba? So Galatians chapter 5 verse 16 to 17. Ayan. So sino po pwedeng magbasa? So, wala ang gusto magbasa. Sige, ako na lang. So, basahin ko po Galatians 5 verse 16 to 17. So, I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. No, ang Diyos po ang magpala sa kanya pong mga salita. Amen. So, tuloy po tayo, no, sa ating pinag-uusapan. So, ngayon po, ang topic po natin is flesh versus spirit, no? So, number 1 point po natin, meron pong conflict, no? O, sa Tagalog, may labanan sa loob. So, first, tatlong C po ang pag-uusapan natin ngayon. The first C is the conflict. Okay? So, number 1, the conflict. O, sa Tagalog, may laban sa loob. Sabi sa Galatians 5 verse 17, the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. No? So, mga kapatid, malinaw po dito, hindi sila magkasundo. Yung naman natin, hinihila tayo pababa, palayo sa Diyos, pero yung spirito natin nagtutulak papunta po sa ating Panginoon. Kapag gusto natin mag-pray, pero mas gusto nating tumambay sa cellphone o kaya matulog na lang, conflict yan. No? Kapag gusto nating magpatawad, pero yung laman natin, gusto sabi natin, gumanti ka, conflict yan. No? Sabi po ng Romans 7 verse 19 ni Apostle Paul, for I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. So, ito ang patunay na lahat tayo ay nasa gitna ng labanan. Araw-araw po may labanan na kailangan nating pumili between the flesh and our spirit. Kahit si Apostle Paul, siya mismo sa Romans chapter 7, no? Merong labanan, may conflict, no?
So, meaning pala kung sa Apostle Paul, nagkakaroon din ng conflict, how much more tayo ngayon, no? So, kailangan natin labanan. No? Paano natin paglalabanan mamaya? No? Paano natin paglalabanan yun? Ngayon, tuloy po tayo sa point number 2, letter C, another letter C, the contrast. Okay? So, dalawang bunga. Galatians 5 verse 19 to 21, the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So, ito yung mga bunga ng laman. Kung susundin natin ang ating mga laman, ito ang resulta, kasalanan. Gulo po ang kapahamakan, gulo at kapahamakan po ang mararanasan natin. Sabi kasi dito, no? Those who live like this will not inherit the kingdom of God. No? So, may labanan. Pero ang masaklap, pag sinunod natin yung laman, delikado rin yung kaluluwa natin. No? Salamat na lang sa Panginoon kasi may isa pang kabila naman nun, no, nung nabunga. Sabi sa Galatians 5:22 to 23, kung tutuloy, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, tanong, anong bunga ang nakikita sa buhay natin? Kung laman ang pinapangalagaan natin, kapahamakan po ang magiging bunga nito. No? Pero kung sa spirito ang sinusunod natin, kabanalan at buhay ang makikita sa atin. And definitely, dadalhin tayo sa presensya ng Panginoon. Sabi sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. No? So, in short, paano tayo magkakaroon ng bunga kung hindi naman tayo naka-inline o nakakabit sa ating vine? We are the branches of God, no? So, hindi pwedeng mamunga, no, ng ibang bunga ang isang puno kung ang puno naman nito ay mangga. Hindi pwede mamunga ito ng kalabasa, diba? So, definitely, ang bunga na meron dapat tayo makikita sa buhay natin. No? Sabi nga ng Bible, by their fruits you shall know them. Kaya pala maraming Kristiyano, sabi Kristiyano sila, pero iba yung buhay nila. Wala yung pagsunod. No? Kasi nga may bunga, makikita ang gawa natin. Mapapatunayan talaga natin kung talagang sumusunod ba tayo sa Diyos o hindi. Kung talaga ba talagang naniniwala at Kristiyano kang totoo o hindi. Kasi ang vine natin, si Jesus, He will bear, we are the branches. And kung magre-remain tayo sa Lord and magre-remain siya sa atin, we will bear much fruit. Kasi wala tayong magagawa apart from God. We can do nothing. No? Amen? Number 3, sekreto ng tagumpay. Ano ang sekreto ng tagumpay? Number 3, letter C, the cure. The cure. Okay? Number 1, conflict, contrast, cure. No? So sabi sa Galatians 5 verse 16, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. So mga kapatid, malinaw po, ang sekreto ng tagumpay natin, hindi sa sarili natin lakas, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Amen? Hindi sapat na willpower lang. Kailangan natin Spirit-filled life. Spirit-filled power. No? Kaya dapat araw-araw lumalakad tayo kasama si Lord through the Holy Spirit na nasa atin. Paano? Paano naman paano tayo sasamahan ni Holy Spirit? Kailangan natin mag-pray. No, manalangin every day, maya-maya. Sabi nga ni Pastor the last month, no, regarding last month ba yun? This month pala, nung nagkaroon ng adult fellowship about prayer. No, masasabi bang prayerful ka kung nagpe-pray ka 3 times a day? No, hindi.
ang totoong prayerful, no? Kahit nagluluto ka, kahit naglilinis ka, yung puso mo nag-worship sa Lord at nagpe-pray sa Lord, yun ang prayerful. Hindi kasi minsan yung prayer naging routinary na lang. Pag-isip sa umaga, mabuti naman yun, hindi ko sinasabing masama, no? Good morning Lord, salamat po sa umagang ito, sa kalakasan. Mabuti po yun kung galing naman sa puso talaga. Pero meaning, baka naman kinakausap na lang natin si Lord, nililimitahan na lang natin ng pakikipag-usap sa Lord sa oras. No? Pwede mo na makausapin si Lord kahit nagtatrabaho ka. No? Minsan nga, nung kailan ba yan, nagkahapon, nagigisa ako ng, parang gumawa ako ng, garlic flakes ba? Ako lang mag-isa, wala yung mga anak ko. Nagdudurog ako ng 10 bawang. So, tagal. So, yung welcome mo lang si Holy Spirit. Umiiyak ka na lang nang walang dahilan, pero ramdam mo si Holy Spirit, yun. No? Prayerful. Kailangan natin na, sabi ng Bible sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kaya pala tayo nawawala ng kapayapaan sa buhay natin because we do not pray. We do not pray. Why? Kasi napapalitan ng anxiety. Imbis na nagpe-pray, nagiging anxious. No? Kaya sabi ng Bible sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything. No? But in every situation, by prayer and petition with thanksgiving. Maging mapagpasalamat tayo sa Lord in everything. Whether good or bad, praise God. No? Hindi na tayo magpapasalamat sa Diyos pagka may blessing. Pasalamatan din natin si Lord pagka may mga pagsubok. Bakit? Ginagamit din ni Lord yan para tayo ay maging matibay sa ating pananampalataya sa Kanya. No? Hindi ko naman sinasabing torturer si Lord. Hindi. Bagkus, si Satan talaga may masamang pakanan yan sa atin. Pero inaalaw ng Panginoon katulad sa buhay ni Job, di ba? Inalaw ni Lord yung mga pagsubok kasi para mapatunayan kung sino talagang totoong tagasunod ni Kristo. No, number 2, yung word, no? Pagbabasa at pagsasabuhay ng salita ng Lord. Sabi sa Psalms 119:105, your word is a lamp to my feet and a light for my path. No? Kaya pala nagdidilim ang paligid ng buhay natin. No? Nagsisimba ka naman, nagkinig ka ng word, pero minsan madilim. Madilim. Feeling mo ang dilim. Mag-isa ka, depressed ka, lungkot mo eh. Kasi hindi pala tayo nagbabasa ng Bible na eh. Yung Bible kasi lamp to my feet, light unto my path. No? Iba yung nakikinig ka lang. Iba rin yung ikaw mismo. Ninanamnam mo yung salita ni Lord. Diba? Diba pag kumakain ka ng pagkain, katulad nila nang kumakain kanina. Diba pag kinain mo, diba, inihaw na bangus. Diba? Tapos gutom na gutom ka. Kahit na ang bilis mong umuya, pero ramdam mo yung sarap, ninamnam mo. Bawat muya, diba? Same thing with the Word of God. Minsan ang nangyayari sa pagbabasa ng Bible, parang nagbasa ka ng comics eh. No? Binasa mo lang, wala ka ninamnam. Dapat ulit-ulitin mo, namnamin mo bawat word by word. No? Sinabi ni Lord, do not be anxious about anything. O nga Lord, no? Kaya pala akong nalulungkot, kaya pala akong nagkaka-anxiety kasi hindi ako nakapag-pray. But in every situation, by prayer and petition, bawat sitwasyon, manalangin, magpasalamat, i-present mo yung request mo sa Lord. Diba? And the peace of God which transcends all understanding. No? Yung kapayapaan ng Diyos sa akin. Yung hindi maarok ng pag-iisip ng tao na kapayapaan ang ibibigay ng Diyos sa akin. Diba? Bigla ka mapagpapasalamat kay Lord. Ay, thank you Lord. Pinapayapa mo puso ko. No? Umiyak ka lang kay Lord. Napayapa ka na kasi nag-pray ka. Diba? Iba yun. Iba yung pagbabasa ng Bible na hinihimay-himay mo bawat verses. Kinakain mo ng, parang, ano yung sinasabi na rema.
Nagkakaroon ng rema sa puso mo bawat verses. No? So, yun nga. Kaya mas maganda po pagka binabasa ang Bible per chapter. No, hindi pwedeng kukurot lang tayo para tayong kumakain ng lechon. Balat lang gusto, ayaw yung ibang katawan, 'di ba? So, hindi mo na-enjoy yung laman. Balat lang gusto mo talaga eh. Ako ganun ako eh. No? So, ibig sabihin, ang gusto ni Lord, para mas maintindihan natin yung salita niya, word by word, chapter by chapter. No? Buong kwento, wag lang yung putol-putol. Kaya nami-mislead tayo ng maraming preachers, mamislead tayo ng maraming religion, kasi hinihimay lang, kinukurot lang nila. Ay, kami totoong tagapagligtas, kasi ganito, ito yung nasa Bible. Wala na. Hindi buo yan eh. Dapat basahin mo ng buo para totoo. Hindi kwentong lang, no? Kasi chismis ganun eh, di ba? Hindi buo yung kwento. Parang nakichismis ka lang, hindi totoo, no? And number 3, fellowship, sama-sama sa kapatiran, no? Na magpapalakas sa atin sa isa't isa. Fellowship, no? Katulad ng ganito, kahit online to, fellowship po ito. Hebrews 10:25, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all more as you see the day approaching. No? So, isa sa mga paraan po para tayo po ay magkaroon ng kalakasan spiritual is this: prayer, word, and fellowship. Pansinin mo, pag ikaw lang mag-isa, lalo ka nalulungkot. Pansinin mo, pag ikaw lang mag-isa at wala kang kausap, lalo kang nalulugmok. Bakit? Kasi nga, mag-isa ka. Diba, ang uling nga, pagka iniwalay mo yung isang uling na kasama doon sa maraming uling na nagbabaga, umaapoy siya. Pero ihiwalay mo yun, kahit gaano kalakas yung apoy, mamamatay. Same thing with us. Kaya tayo namamatay spiritually. Kaya nawawala yung pag-ibig natin sa Diyos, nawawala yung init natin ng pagmamahal sa Panginoon because we don't have fellowship. No? So that is very important na wag natin kakaligtaan. Amen? Romans 8:13-14, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. So yun na, mapapatunayan ang totoong anak ng Diyos kung tayo po ay nililid ni Holy Spirit. No? Di ba? Mapapatunayan mo na isa kang prinsipe at prinsesa pag nakatira ka sa kaharian ng isang kingdom at nakasuot ka ng magandang kadamit-damit, 'di ba? Ganon eh. Ay, ito anak to ng squatter. Bakit? Ano suot? Suot ng gusgusin, dugyot, 'di ba? Ganon eh, no? Ay, ito anak ni ng mayaman kasi bango-bango tingnan eh, 'di ba? Ganon eh. No, na-describe because of outward appearance, no? So same thing with us. May bunga. May bunga talaga kung lumalakad tayo sa spirito at laman. No? Kaya ang panawagan, kailangan i-crucify natin ang ating flesh and live by the Spirit. Amen. No? So again, tatlo lang po ito. No? Number 1, the conflict, may labanan sa loob. Ang conflict po, spirit and flesh. Number 2, saan na yun? The contrast, no? May dalawang bunga. Bunga ng spirito at bunga ng laman. Bunga ng flesh at bunga ng spirit. And number 3, the cure. No? Saan na yung the cure? No? Sikreto ng tagumpay, mamuhay ayon sa lakad ng ating pananampalataya sa ating Panginoon at through the Holy Spirit that is in us. No? Amen. So, how? Through prayer, word, and fellowship. Okay? So, yun, no, mga kapatid, hindi natin kayang talunin yung laman natin gamit sa sarili natin lakas. No. Kailangan palakasin natin ang ating spirito kaysa sa ating katawan. Diba? Takot tayo manghina sa ating katawan, no? Takot tayo magutom, no? Kakakain mo lang, maya-maya nag-iisip ka na ng kakainin, diba? So, mas pinipili nating pakainin ng laman natin, patulugin yung katawan natin, pahingin yung katawan natin. Hindi ko sinasabing masama, pero baka naman mas marami ng kapahingahan yung katawan mo kaysa
Pinalakas mo ng pinalakas yung katawan mo, pero yung kaluluwa mo, pinahina mo ng pinahina. No? Pakainin din natin ng Word of God. Manalangin, no? Ano pa? No? Mas madalas natin na neglect yung spiritual life natin. In the end, tayo rin nanghihina sa spiritual life natin. Dahil sa sarili nating kagagawan. Sabi nga sa Zechariah 4:6, no? Not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Hindi natin kaya by our own selves, but through the Holy Spirit that is in us, makakaya natin labanan ang lahat ng laman natin, lahat ng gawa ng laman natin. Kasalanan, yabang, puot, hinanakit, sama na loob, kung ano-ano pa. No? Kahit anong disiplina natin, babagsak rin tayo kung wala tayo sa Espiritu ng Diyos. No? Di natin kaya on our own, kaya ang sekreto ng tagumpay natin, hindi sa effort nating sarili, but through the Spirit-led kind of life. Pinangungunahan ng Holy Spirit. So, kung si Jesus ang ating Diyos, ang Spirito po ay nasa sa atin na. Siya po ang magbibigay ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ang laban. No? Kaya tanungin natin yung sarili natin ngayon, sino ang nananalo sa buhay ko? Yung flesh ba o yung spirito ko? Kung gusto mong maranasan yung totoong kalayaan, simulan natin lumakad kasama si Holy Spirit araw-araw. Araw-araw. Hindi tuwing linggo lang. Hindi tuwing life group lang. Araw-araw. No? No? Yung tipong kahit simple lang, nasa CR ka, naliligo ka, umaawit yung puso mo, nag-worship sa Lord. Tinatanggap mo, yung wini-welcome lagi natin sa Holy Spirit sa buhay natin. Holy Spirit, kailangan kita, tulungan mo ko, transform mo ko, baguhin mo buhay ko, pamilya ko, mga kung sino yung pinapaalala sa ni Holy Spirit na ipag-pray mo. Lord, ingatan mo sila ganito, 'di ba? 'Di ba? Minsan kasi akala natin kailangan talaga dapat ito ganito Di ba hindi naman tayo ganun makipag-usap sa mahal natin sa buhay, sa magulang natin Pag kinakausap natin sila kung kailan natin, kung ano yung nasa laman ng puso mo, yun yung sasabihin mo. Yes, meron naman talaga pattern of prayer. Worshiping God, adoration, asking forgiveness, yung request mo sa Lord. Tama naman yun. But what I mean dapat spirit-led. Diba? Yung Holy Spirit na nanalangin, tinuturuan tayo mag-pray ni Holy Spirit Diba? Yung nakaraan na binasa ko kay Ate Gia last time, nakalimutan ko yung verse, wait lang So yung si Holy Spirit yung magpe-pray for us. Wait lang po. So, Romans 8:26 to 27. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray. Hindi natin alam kung ano ipagpe-pray. But the Spirit Himself intercedes for us through wordless, walang salita na groaning. Diba groans? Iyak na lang, gano'n. Groans yun Miyak ka na lang, wala ka sinasabi pero nagpe-pray ka pala. Akala mo hindi, pero meron. Diba? Akala mo lang wala, pero meron. Diba? And He searches our hearts, knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. No? So, akala natin, hindi tayo nagpe-pray na umiiyak ka lang. No. When you're praying, spirit-led yan, umiiyak ka lang kahit walang sinasabi. Madalas tayong ganyan. Pero minsan, pagka busy na, wala na, nakalimutan na mag-pray, hindi na umiiyak kay Lord. Tapos, pagka nanghina ulit, iyak ulit kay Lord. Ganon tayo kahina bilang tao. No? Kaya gusto ni Lord, everyday, anak, meet me here. I'm here. I'm waiting for you, nak. Di ba ganon si Lord Not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Pag-alalahanin po natin, kapag tayo po ay nasa Espiritu ng Diyos, hindi tayo alipin ng laman. No? Sa huli po, yung mananalo sa atin na hindi yung kahinaan natin,
kundi yung kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit, no? Ang siyang nananahan sa atin. Amen. Salamat po sa ating Panginoon sa kanya pong mga salita at reminder sa ating sa gabing ito. Purihin po si Lord at